Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, pinapaalahanan tayo na kailangan nating magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos at maging kontento sa kung ano ang totoong kailangan. At bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, ang ating misyon ay ang magpapahayag ng mabuting balita, ang magpapahayag ng kaharian ng Diyos. Magagawa na lamang natin ito, mga kapatid, kapag ang ating puso ay hindi naka-attach sa mga material na bagay, but attached with our Lord. Sa Panginoong Diyos lamang, mga kapatid, yung ating puso, higit sa lahat. So narinig po natin na binigyan ni Jesus ang kanya mga alagad ng regalo, kahangahangang regalo. Binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad na magpalayas ng mga masasamang espiritu at kakayahan sa pagpagaling ng mga may sakit. At ngunit higit sa lahat, mga kapatid, isinugo sila ni Jesus. At ano ang sugo ni Jesus sa kanila? Ipahayag ang kaharian ng Diyos, at pagalingin ang mga may sakit. Kung pinili natin, mga kapatid, na sumunod kay Jesus, then tayo rin ay kanyang mga alagad. Lahat po tayo ay kanyang mga alagad. Bilang mga alagad, tayo rin ay pinapadala ng Diyos upang pagalingin ang mga may sakit. Hindi lang sakit na physical, kundi higit sa lahat, mga kapatid, yung mga may sakit na espiritual. At magpahayag ng kaharian ng Diyos sa lahat ng mga taong ating makasalamuha. Yan ang misyon natin. Yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos. Narinig din natin na sinasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad, to travel lightly. Hindi sila magdala ng salapi, hindi sila magdala ng tungkod, balutan, pagkain, o bihisan man sa kanilang paglalakbay, upang magpahayag ng mabuting balita. Napakahirap, magagawa ba natin iyon? Well, they need to trust God. Trust God, yan ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila at sa atin ngayon. God will provide. Naniniwala ba kayo na God will provide kapag inuuna natin sila, si Jesus? Yes, God will provide. Ngunit binabalaan din sila na hindi lahat na tao ay tatanggapin sila. So mga kapatid, inaanyahan din tayo ng Panginoon ngayon, to put ourselves into disciples' shoes. To journey with the Lord, with nothing to bring but only the Word of God. Siguro mabuti magtanong din tayo sa ating sarili ngayon, parang inventory po, na ano ba ang hindi ko kailangan at kailangan ko ngayon? Ano ba ang dapat ko i-let go ngayon? These brothers and sisters include physical and belongings as well as our emotional baggage. Physical belongings as well as our emotional baggage. Mahirap sumunod kay Kristo kapag marami tayong dala-dala. Kadalasan sa ating atensyon ay hindi na sa Panginoon, kundi sa mga dadala-dala po natin. Worst, ginagawa po natin ang mga ito na ating idolo, idols. At dahil dito, wala tayong time na, wala na tayong lakas na magpatuloy sa ating napakahalagang misyon, ang magpahayag ng mabuting balita. At hindi lang mga material na bagay, kung mabigat, napakabigat dala-dala natin sa ating puso, sakit ng loob, di ba? Galit, panghuhusga,
o ano pa diyan na worries natin sa puso natin na napakabigat, kung hindi natin i-let go yan, di ba? Kung hindi yan mawawala sa ating puso, patuloy na nandiyan po tayo, hindi tayo makapagpahayag ng mabuting balita. Kaya nga, i-let go natin yon. No? Hingi tayo mga kapatid ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Nabigyan niya tayo ng wisdom to choose what to let go, and maybe it's difficult, mahirap, but at the end we will feel freer and lighter. So mga kapatid, maging mapayapa lang po tayo, masaya po tayo, kagaya ng mga disipulo, mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. At ni San Vicente, na kapistahan niya ngayon, kagaya ng mga apostol, ay ginawa niya rin yon. Sinunod niya rin ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. At sila ay naging mapayapa, maging masaya sa kanila, kahit mahirap, sa pagpapahayag ng mabuting balita. So tandaan po natin mga kapatid, ang turo ng ating Panginoong Hesukristo ngayon. God will provide. Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala lamang tayo. Kapag sinusunod natin ang utos ng ating Panginoon, ang magpahayag ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos, tayo ay maging masaya. Amen. Magsitayo po tayong lahat.